mula sa Aklat ni Zacarias. Na nabuhay. Si Ciro ay nasa 2 taon ng kanyang paghahari nang bumalik ang mga bihag mula sa Babilonya. At sa pagkatapos ng taong iyon, natupad ang humitong taong sinabi kay Adan. Ngunit nang bumalik ang mga anak ni Israel mula sa Babilonya, wala silang hawak na kautusan, ni mayroon man lamang silang aklat, sapagkat ang mga tinig ng mga propeta ay lumayo na sa kanila. Kaya't nang sila ay dumating sa Jerusalem at nanirahan doon, si Ezra na eskriba ay pumunta sa imbakan kung saan naroon mga abo ng mga aklat na tinipon ni Simeon na pari. At natagpuan ni Ezra ang insensaryo na puno ng apoy, na nakabitin at may usok ng insensong umaakyat mula rito patungo sa itaas. Pagkatapos ay nanalangin si Ezra sa alakay. Tumangis ng labis at iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa mga abo ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta. At ginawa niya ito ng 3 beses. At bumaba sa kanya ang espiritu ng alaya, at ang espiritong nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta rin ang nagsalita sa pamamagitan niya. At kanyang isinulat ang kautusan at ang mga propeta, at ginawa niyang muli ang mga ito sa 2 pagkataon. At ang apoy na natagpuan niya sa insensaryo ay ang banal na apoy na nasa bahay ng Eva Yawawa sa lahat ng panahong iyon. Pagkatapos, si Zerubabel ay nanirahan sa Jerusalem bilang hari sa mga anak ni Israel, at si Josias na anak ni Zadok bilang pinakapunong kahan, kasama rin si Ezra na eskriba ng kautusan at ng mga propeta bilang pinuno sa mga anak ni Israel. At ang mga anak ni Israel ay nagsagawa ng isang banal na Paskwa para sa alalayan, nang sila'y bumalik mula sa kanilang pagkabihag sa Babilonya. Ito ang 3 dakila, ganap at banal na kapistahan ng Paskwana, ipinagdiwang ng mga anak ni Israel sa buong panahon ng kanilang pag-iral. Ang unang Paskwa ay sa Ehipto, sa mga araw ni Moises. Ang 2 Paskwa ay sa mga araw ni Haring Josias. Nang matagpuan ng kahusan. At ang 3 Paskwa ay nang sila'y bumalik mula sa kanilang pagkabihag sa Babilonya, mula sa pagkakatapon sa Babilonya, nang dalhin ng ina ni Daniel at siya'y kanyang isinilang, hanggang sa 2 taon ni Ciro na Persiano ay 70 taon, na siyang panahon ng pagkabihag ng mga anak ni Israel ayon sa propesiya ng banal o walang malay na propetang si Jeremiah. At ang mga anak ni Israel ay nagpasimulang itayo ang bahay ng Abaya, aawa sa mga araw ni Zerubabel.
patay o antiksik na taong nagtayo nito. Bukod dito, ang mga eskriba ay gumawa ng mga talalang angkan at itinala ang mga pangalan ng mga lalaki. Ngunit hindi nila maitala ang mga pangalan ng mga babae dahil hindi nila alam. Ang mga ito, maliban sa ilan. Gayunman, o aking mga kapatid, ako'y nagmasid ng husto at ako'y naghanap ng matagal sa mga aklat ng mga Griego at ng mga sinaunang Ereo. At aking natagpuan ang mga pangalan ng mga babaeng nakasulat. Sa mga ito,